Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Sige na po, Tay. Kahit pagkain lang po namin ni Kuya ngayong araw. Maghapon na po kasi kaming hindi kumakain dahil inako po ng mga tambay yung perang kinita namin sa pangangalakal eh. Sinubukan na rin po namin magingi sa mga kapitbahay pero hindi po nila kami binigyan eh. Ang kulit mo naman bata ka. Paulit-ulit ko na nga sinabi na wala akong may bibigay sa iyo eh. Ngayon lang kami humingi ng tulong sa inyo. Kahit 50, 70 o 100. Alam mong kamamatay lang ni nanay at wala kaming ibang malalapitan. Ano? Ayaw mo na lang kaming mamatay sa gutom? Aba, marunong ka na magsalita ng pabalang ah. Paano ka talaga sa nanay mo? Maski kapkapan niyo ako, wala kayong mahuhutot sa akin. Kailangan din ng mga anak namin ni Maricel ng pera, lalo na't malaki ang gastos sa kanilang pag-aaral. Bakit? Di mo ba kami anak? Hindi ba mga anak mo kami sa una mong asawa? Nakilala mo lang yung Maricel na yan. Kinalimutan mo na kami. Napakademonyo mo talaga. Pagkasabi noon ay lumapat sa pisngi ni Dominic ang kamao ng kanyang ama. Bagya pa siyang napasinghap nang maramdaman ang pag-agos ng dugo sa kanyang ilong. Tiningnan niya si Mang Rigor ng nanlilisik na mata habang hawak ang nangangamatis niyang muka. Mag-ingat ka sa pananalita mo ah. Hindi mo ako madadala sa ganyan. Nang maghiwalay kami ng nanay niyo, tapos na ang responsibilidad ko sa inyo. Sinusunod ko lang ang sinabi ng nanay niyo na layuan ko na kayo magkapatid. Kaya huwag niyo nang ipilit na may mapapala pa kayo sa akin. Napakasama mo talaga. Ikaw na ang pinakamasamang taong nakilala ko. Sana hindi na lang ikaw ang taong pinakasalan ni nanay eh. Eh di sana, hindi kami sinilang. At hindi sana namin naranasang magmakaawa sa isang taong walang puso. Saan mo kayo nahuhugot yung lahat ng lakas ng loob na tising kami kayong iisang dugo lang naman ang nananalaytay sa atin? Kung sa bagay, ayaw mo na kaming kilalaning anak. Dapat, hindi ka na rin namin kinilalang ama eh. Tigilan mo na nga yan, Dominic. Nakakaya kay Maricel. Narito pa naman ako sa pamamahay niya. Kahit anong isumbat niyo sa akin, wala kayong mapapala. Bakit? Akala niyo ba may magagawa yung mga sinasabi ninyo? Para sabihin ko sa inyo, ha? Mga batuta, wala na akong pakialam kung hindi niyo na ako kikilalanin. Inutusan ko ba kayong tawagin niyo akong tatay? Hindi, di ba? Kaya kung ako sa inyo, umalis na lang kayo. Kung hindi kayo aalis, ipapabarangay ko kayo. Dahil trespassing tong ginagawa niyo eh. Napakaayop mo talaga. Bakit kayo ganyan sa sarili yung dugo at laman? Kung makikita lang ni nanay ang ginagawa niyo sa amin, hindi kanya mapapatawad. Sana ikaw na lang namatay eh. Kuya, tama na. Umalis na lang tayo. Wala tayong mapapala kay tatay. Nag-aaksaya lang tayo ng oras dito eh. Hindi ba kasasabi ko lang kanina na hindi na natin siya kikilalaning tatay? Kahit kailan, huwag mong tatawagin at tatay yung madamot na lalaking yan. Ito na ang uling araw na makikita mo kami. Dahil ipinapangako ko na hindi na kami magpapakita sa'yo. Hindi na namin kailangan ng tulong na isang taong katulad mo. Hindi pa nakontento si Dominic sa mga masasakit na salitang binitiwan niya. At sa isang iglap ay mabilis niyang iniangat ang kamao at malakas na sinuntok ang mukha ng kanyang kaharap. Ang lakas ng suntok ay nag-iwan ng marka sa pisngi nito. At halos hindi na ito makatingin kay Dominic dahil sa sakit. Sa gitna ng nag-aapoy na galit, umalis na ang magkapatid. Bit-bit ang matinding sama ng loob. Sabi ko naman sa iyo, Tonton eh. Huwag na tayong pumunta sa lalaking yon. Dahil wala tayong mapapala sa kanya. Matagal na niya tayong kinalimutan. Simula na magkaroon siya ng bagong pamilya. Tingnan mo tuloy nangyari ngayon. Sa halip na uuwi tayong busog ng sikmura, sama lang ng loob ang ating napala. Kuya, hindi mangyayari ang lahat ng ito kung hindi namatay si nanay. Bakit ba kasi ang aga niyang kinuha ng langit sa atin eh? Dapat hindi namatay si nanay eh. Kaya nga, nahirapan tayong mabuhay simula na mawala siya eh. Siya ang tumayong nanay at tatay natin simula nung mga bata pa tayo. Pero wala na tayong magagawa. Nagkasakit si nanay
at tuluyan ang sumuko ang katawan niya. Pero kuya, aminin mo man o hindi pa tayo handa sa pagkawala niya. Parehas tayong wala pang masyadong alam sa buhay eh. Kakayanin kaya natin ito, kuya? Oo, kakayanin natin to, Tonton. Hindi pwedeng hindi. Saka, ayaw ni nanay nang nakikitang nalulungkot tayo. Kaya dapat magpakatatag tayong dalawa. Saka, nangako ko sa kanya na aalagaan kita at hindi pa babayaan. Kaya gagawin ko ang lahat para maprotektahan ka. Ako din, kuya. Gagawin ko rin ang lahat para sa'yo. Hindi naman dahil ako ang bunso, ay ako lang ang iintindihin. Siyempre, tutulungan kita, kuya. Magtutulungan tayo. Ang magandang samahan ng magkapatid na Dominic at Tonton ay naging pundasyon ng kanilang tagumpay sa buhay. Habang nag-aaral, pareho silang naghahanap buhay sa pamamagitan ng pagtitinda at pag-i-extra sa iba't ibang trabaho. Nang makapagtapos ng high school si Dominic, nagdesisyon siyang magtrabaho muna sa isang pabrika imbis na mag-aral sa kolehiyo. Pinatigil niya si Tonton sa pagtatrabaho at sinuportahan ang pag-aaral nito sa kolehiyo. Isang araw, ipinasyal ni Dominic si Tonton sa parke dahil kaarawan nito. Habang naglalakad sila, nakasalubong nila ang mga dating kaklase ni Dominic. Nilait siya ng mga ito at minaliit dahil tumigil sa pag-aaral. Sinubukan ni Tonton na ipagtanggol ang kanyang kuya, ngunit pinigilan siya ni Dominic. Sa halip na makipagtalo, hinila niya si Tonton palayo sa mga ito at nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad. Kuya, hindi na tama ang ginagawa nila. Minamalit ka nila dahil lang sa tumigil ka sa pag-aaral. Bakit ayaw mong ipagtanggol ang sarili mo? Huwag mo na silang intindihin. Hindi tamang patulan ang mga kagaya nila, no? Hindi naman nila naiintindihan ang pinagdaanan natin eh. Kahit pa, hayaan mo na lang ba na apakapakan ka lang ng mga ibang tao? Dahil sa hindi ka nag-aral, gaganunin ka nila? Mabuti ka nga eh. Kumikita ka na ng pera mula sa pinaghirapan mo. Eh sila ba? Wala. Panahingi lang sa mga magulang nila ng baon. Tapos, kumakapanlait sa ibang tao. Akala mo kung sino? Hayaan mo na lang sila. Alam mo kuya, ayoko nang ginaganito ka ng ibang tao eh. Bumalik ka na lang kaya sa pag-aaral. Alam kong nakakaramdam ka rin ng inggit sa kanila dahil nag-aaral sila at ayokong nahihirapan ka dahil sa akin. Huwag mo na ako masyadong intindihin. Pwede naman ako magtrabaho kahit nag-aaral eh. Kung noong high school nga, kinaya ko, ngayon pa kaya, di ba? Sos, huwag mo na masyadong isipin yun. Saka ayoko magtrabaho ka habang nag-aaral. Ang hirap ng pinag-aaralan yun, no? Baka pag nagtrabaho ka, hindi ka gaano makapag-focus. Maapektuhan pa yung grado mo. Alam kong hindi mo yung gusto mangyari. Eh paano ka kuya? Mabigat din sa dibdib ko na nahihirapan ka dahil sa akin. Okay lang ako. Pinalaki akong matatag ni nanay. Alam mo yun, saka responsibilidad ko ito sa iyo bilang panganay. Huwag ka mag-alala, Tonton. Magiging maayos din ang lahat. Sa ngayon, ang intindihin mo na lang muna ay ang pag-aaral mo. Malinaw ba? Hindi ito mangyayari kung hindi tayo pinabayaan ni tatay eh. Tonton, sabi ko naman sa iyo, hindi ba? Huwag ka nang maghangad ng kahit na ano sa taong yun. Dahil may iba na siyang pamilya. Masasaktan ka lang kapag palagi mo yung iniisip eh. Eh totoo naman kasi kuya eh. Pinabayaan tayo ni tatay. Tuluyan na niya tayong kinalimutan eh. Huwag ka mag-alala. Kahit na pinabayaan tayo ng lalaking yon, magsisikap na lang tayo para mapatunayan natin sa kanya na kinaya natin kahit wala siya. Hindi na tumutol pa si Tonton sa huling sinabi ng kanyang kuya. Sa halip ay maluwag na niya itong tinanggap sa kanyang dibdib. Kagaya ng sinabi ni Dominic, ay kinaya nila magkapatid kahit na pinabayaan sila ng kanilang ama. Makalipas ang ilang taon ay nakapagtapos na rin si Tonton sa pag-aaral. Sa araw ng kanyang pagtatapos ay hindi pumasok si Dominic sa trabaho para mapanood ang pag-akyat niya sa entablado. Pagkatapos ang seremonya
ay tumungo ang magkapatid sa puntod ng kanilang ina upang ikwento rito ang tagumpay na nakamit ni Tonton ng araw na yon. Nay, nakapagtapos na po ako. Natupad na po ang matagal na ninyong pinapangarap para sa akin. Konting panahon na lang at magiging isa na akong ganap na abogado. Sayang lang at wala kayo dito. Hindi niyo man lang ako nakitang suot ang aking toga. Kung nandito lang kayo, sigurado ako na proud kayo sa akin. Sigurado naman akong nakitingin sa iyo si nanay mula sa itaas at proud siya sa iyo. Tsak yan, kuya. Na-imagine ko si nanay na nagpariband ng buhok at naglagay ng makapal na makeup dahil espesyal na araw ito ng anak niya. Tapos, pagkatapos ng event, mabubura rin ang lahat ng makeup niya dahil sa sobrang abala sa paghahanda sa mga pagkain. Ganun kasi siya nung nagtapos ako ng elementarya eh. Di ba? Oo, naalala ko tuloy bigla. Si nanay napakamasayahing tao at buo ang suporta sa kanyang mga anak. Nung nabubuhay pa nga siya, sa ating dalawa na lang umikot ang buhay niya eh. Kinakaya niyang gampanan ng pagtatrabaho at pagiging nanay sa atin. Hindi pa rin tayo nagkukulang sa atensyon niya at pagmamahal kahit masyado siyang abala. Napakabuti ni nanay, no? Sa kanya ko inaalay lahat ng nakukuha kong tagumpay. At salamat din sa iyo, kuya. Kasi kung hindi dahil sa iyo, hindi ako makakapagtapos sa pag-aaral eh. Hindi ko ito kakayanin kung wala ka. Bukod pa dun, sinakripisyo mo ang pag-aaral mo para sa akin. Kaya ngayon nakapagtapos na naman ako naman ang susuporta sa iyo kapag nakapagtrabaho na ako. Ikaw naman ang magtatapos sa pag-aaral, kuya, ha? Huwag mo nang alalahanin yon, tol. Hindi mo na ako kailangan suportahan. Mag-focus ka na lang sa pag-aabogado mo. Mahaba pang lalakarin mo para sa propesyon na yan. Unang-una, kailangan mong kumuha ng board exam. Mahabang panahon din ang ilalaan mo sa paghahanda. Sa bagay, ano ka, kuya? May sapat na rin naman akong naipon. Bala kong magnegosyo na lang muna. Gusto kong magkaroon ng stable na pagkakakitaan bago bumalik sa pag-aaral. Wala naman sa edad ng pag-aaral eh. Talagang plinano mo ang lahat ng desisyon mo sa buhay, kuya, no? Oo naman. Yung kasi ang turo sa akin ni nanay eh. Palagi niyang binibili na dapat planado ang lahat ng desisyon sa buhay. Basta, naniniwala ako na magiging matagumpay ang negosyo mo, kuya. Mga ilang buwan matapos ang graduation ni Tonton ay nagpakaabala naman si Dominic sa pagpapatayo ng isang maliit na coffee shop. Hindi nagtagal ay nakilala ito sa kanilang bayan at dinarayo pa ito ng mga taga-ibang lugar. Lumago ang negosyo ni Dominic kaya naman tumigil na siya sa pagtatrabaho at dito na lang nag-focus. Si Tonton naman ay nagpakasubsob sa kanyang pagkaabogado. Hanggang sa makapasa sa board exam at nakapagtrabaho sa isang law firm. O, Tonton, anong ginagawa mo dito? Wala ka bang pasok sa trabaho? Akala ko ba abala ka sa isang trabaho? Rest day ko naman, saka bala ko talagang pumunta dito sa coffee shop mo para naman mabisita kita, kuya. Ang tagal ko na rin hindi nakakarating dito simula nang maging abala ako sa trabaho. Sa bagay. Oh, ano bang gusto mong kape? Ice Americano na lang, kuya. O sige, hintay mo lang dyan at igagawa kita. Sige, kuya, salamat. Dali-daling bumalik si Dominic sa brewing area, isang lugar sa coffee shop kung saan ginagawa ang mga kape. Habang papalapit siya sa pinto, isang batang pulubi ang humarang sa kanya. Kilala niya ang bata. Madalas itong manghingi ng pagkain sa kanilang tindahan. Agad na kinuha ang isang pirasong tinapay at isang basong tubig mula sa counter at iniabot yon sa bata. Nakita ni Tonton ang ginawa ni Dominic at namangha siya sa kabaitan ng kanyang kuya. Hindi pa rin nagbabago si Dominic. Mula pagkabata ay kilala na ito sa pagiging mapagbigay at mabuting tao. Naalala ni Tonton ng isang pangyayari noong high school pa lang ito.
Hindi nakakuha ng pagsusulit ang kanyang kuya dahil tinulungan niya ang isang batang lalaking nasagasaan sa kalsada. Sa halip na pumasok sa eskwelahan, dinala niya ang bata sa ospital. Matagal na yon, pero sariwa pa rin sa isip ni Tonton ang pangyayaring yon. Para kay Tonton, si Dominic ang superhero ng buhay niya. Bukod sa ito na ang tumatayong magulang sa kanya, may tuturing niya ring bayani ang kuya niya dahil sa pagiging matulungin sa ibang tao. Napapangiti na lang siya habang naiisip yun. Ilang sandali lang ay bumalik na si Dominic. Dala ang isang iced americano at isang pirasong cake. Bigla namang bumalik sa kasalukuyan si Tonton mula sa paglalakbay ng kanyang isip. Kuya, sino yung batang yun? Siya lang siya sa batang palaboy sa kalsada. Naawa kasi ako sa batang yun eh. Patay na ang nanay niya kaya walang ibang nag-asikaso sa kanya. Ang tatay niya naman may iba ng pamilya. Wala naman siyang ibang kamag-anak dito kaya walang kumupkup sa kanya. Nagpapagala-gala na lang siya at kung saan-saan humihingi ng pagkain. Ang saklap naman pala ng sinapit ng batang yun. Kaparehas lang ng naging buhay natin noon no? Pero mas malala ang nangyari sa kanya. Hindi naman kasi tayo nagpapagala-gala kasi may sarili tayong bahay. Naalala ba nung bata pa tayo? Muntik na rin mangyari sa atin ng ganun. Ipinagbili kasi ni Tita Ines yung bahay natin nang wala tayong kaalam-alam. Mabuti na lang at nabawi natin. Sa awa na rin ng Diyos, binigyan tayo ng trabaho ni Caro Dolfo kaya kahit papaano nabuhay tayo. Pero sa edad niya na 6 na taon, masyado pang bata para magtrabaho. Kaya yun, binibigyan ko na lang siya ng pagkain sa tuwing pumupunta siya rito. Naranasan niyang abandonahin siya ng tatay niya katulad natin. Kaya ayoko siyang pagdamutan. Alam mo kuya, ayoko na maalala yun. Napakasakit para sa akin na abandonahin ng sariling ama. Ewan ko ba? Hindi ko maintindihan kung paano yun nasisikmura ng isang magulang sa kanyang anak Kaya mo na, kapag tayo ang naging magulang, bumawi na lang tayo. Huwag natin gagawin sa mga magiging anak natin yung ginawa nila. Oo, tama ka kuya. Siguro, ang swerte na mapapangasawa mo, saka magiging anak mo, ano? Talaga, swerte sila sa akin. Bata pa lang ako, alam ko na ang kalakaran sa buhay Kaya pag nagkapamilya ako o nagkaanak, talagang hindi ko tatakbuhan. Magkasawa ka na kaya kuya? Sa tamang edad ka na rin naman Ay nako, hindi pa sa ngayon Marami pa akong plano. Ikaw talagang bata ka. Napapasarap na tuloy ako sa kwentuhan Oo nga kuya. Sige na, bumalik ka na sa trabaho at natambakan na kayo ng maraming customer Hindi na yan kaya ng mga tao mo. Sinundan ng tingin ni Tonton ng kanyang kuya habang papalayo ito sa kanya. Naisip niya na maswerte ang mapapangasawa ni Dominic. Lalo na ang magiging anak nito. Sa tingin niya, hindi ito ang tipo ng tao na tatakbuhan ng responsibilidad. Hindi katulad ng ginawa ng kanilang ama. Isang araw, pag-uwi ni Tonton sa kanilang bahay, naabutan niya ang kanyang kuya na may kausap na babae sa sala. Ayaw niyang abalahin ng dalawa sa kanilang pag-uusap kaya dumiretso na lang siya sa kwarto. Dahil sa kuryosidad, naisipan pa rin niyang silipin ang dalawa. Malapit lang naman ang kanyang kwarto sa sala kaya tanaw niya pa rin ang mga ito. Napansin niya na parang naging emosyonal ang babae. Pagkatapos, may inabot na sobre si Dominic. Maya-maya pa'y umalis na ang babae at naiwan ang kanyang kuya. Dali-dali siyang lumabas ng kwarto para tanungin ng kapatid kung ano ang sadya ng babae. Kuya, sino yun? Ha? Wala yun. Huwag mo na masyadong intindihin yun. Parang ngayon ko lang yata siya nakita. Isa lang siya sa mga taong humingi ng tulong sa akin. Kaya pala. Mabuti pa, magpahinga ka na lang. Alam kong pagod ka na sa trabaho dahil sa bigat ng kaso na hinahawakan mo ngayon. Sige kuya, pero
bago ako bumalik sa kwarto, gusto ko lang ding ipaalala sa iyo na mag-iingat ka sa mga tao ha. Baka mamaya abusuin ka nila dahil palagi mo silang tinutulungan. Oo, Tonton. Naintindihan ko. Alam ko kung anong limitasyon ko sa pagtulong. O sige na, magpahinga ka na. Sige kuya. Bumalik na agad si Tonton sa kanyang kwarto at hindi na niya masyadong binigyan ng pansin ang paghingi ng tulong ng babae kay Dominic. Ngunit isang araw, bigla na lang siyang pinuntahan ng babaeng yun sa kanyang trabaho. Ano pong sadya nila? Natatandaan mo ba ako? Ako yung babaeng pumunta sa bahay ninyo ng isang araw. Opo, natatandaan po kayo. Pero paano niyo po nalaman na dito ako nagtatrabaho? Sa internet, matagal pa na kasing kilala ang kuya mo. Kaya may paraan ako para malaman kung sino ang mga taong malapit sa kanya. Bunso kanya kapatid, diba? Opo, pero ano bang kailangan niyo kay kuya? Ikaw na lang ang pag-asa ko. Nagbabaka sakali akong makikinig sa iyo ang kuya mo. Ha? Saan naman po? Mukhang hindi mo alam. Hindi pa pala niya nasasabi sa iyo. Ang alin po? May dapat ba akong malaman? Itanong mo na lang sa kuya mo. Hayaan ko na lang siya ang magsabi sa iyo. Kung malaman mo man, pakiusapan mo siya na pumunta sa tirahan ko dahil may mga tao na gusto siyang makita. Alam na niya kung sino yon. Teka. Naguguluhan ako eh. Pwede bang ikaw na magpaliwanag sa akin? Makulit akong tao pero inirerespeto ko ang kuya mo na sa pagkakataong siya dapat na magsabi sa ibang tao, lalo na sa iyo. Kaya pakiusap, kung may oras ka, makipag-usap ka ng masinsinan sa kapatid mo. At sa kanya ka nalang magtanong. Ipaliwanag mo ng maayos sa kanya ang lahat ng anggulo. Sige po. Kakausapin ko si kuya. Ang pakikipag-usap ng babaeng yun ay nagdulot ng matinding kaguluhan sa isip ni Tonton. Kung kaya't kinagabihan ay naisip niyang hintayin si Dominic mula sa trabaho upang makausap ang kanyang kuya tungkol sa bagay na yun. Kuya, dumating ka na pala. Oo, Ton. Mukhang inintay mo ako ah. May gusto ko bang sabihin? Kuya, nagpakita sa akin kanina yung babae na nakausap mo nung isang araw. Gusto ko lang sanang malaman kung anong meron sa inyo ng babaeng yun eh. Bakit? Ginugulo ka ba niya? Hindi naman kuya, pero humingi siya ng tulong sa akin eh. Hindi niya sinabi sa akin kung anong meron sa inyong dalawa kaya gusto ko malaman. Isa lang siya sa mga tao na humihingi ng tulong sa akin. Humihingi lang siya ng tulong sa iyo pero bakit mukhang desperado na siya? At pati yung lugar na pinagtatrabahuan ko inilam niya na talaga eh. Hindi ko alam sa kanya. Sinabi ko naman sa iyo nung nakaraan na huwag mo na siyang intindihin eh. Bakit ba ayaw mo siyang pag-usapan, kuya? May itinatago ka ba? Tonton, kilala mo ko. Hindi ako naglilihim sa iyo. Isa lang siyang babae na nangangailangan ng tulong ko. O sige, may tiwala naman ako sa iyo eh. Pero kuya, bakit pinapupunta ka niya sa tirahan nila? Dahil may tao raw na gusto ka makita. Ha? Sinabi niya yun sa'yo? Oo kuya. Ano ba kasing kailangan ng babaeng yun sa'yo? Ay nako, kaya mo na. Ako nang bahala doon. Kuya, magsabi ka lang sa akin ha, pag hindi na tama ang ginagawa niya. Tandaan mo, abogado ang kapatid mo, kaya lagi kitang ipagtatanggol. Hindi na natin kailangan paabutin to sa batas, Tonton. Hayaan mo na lang siya. Saka, kung ano man ang meron sa amin hayaan mo na sa akin at ako nang bahala ron. Dahil sa sinabi ni Dominic ay pinagkibit-balikat na lang ni Tonton ang nangyari. Hindi na niya masyadong iniisip ang tungkol sa sinabi ng babae dahil magkakaroon lang ito ng ibang kahulugan. Kilala niya kasi ang kanyang kapatid at alam niyang hindi ito ang tipo ng tao na gagawa ng masama sa kapwa. Naisip niyang posibleng inabuso lang ng babae ang kanyang kabaitan. Lumipas ang mga araw at nabura na rin yon sa isip ni Tonton.
naging abala silang magkapatid nang sumali sila sa isang foundation na tumutulong sa mga batang inabandona ng kanilang magulang. Ito ay may programang nagbibigay ng pagkain at regalo sa mga ulilang bata sa bawat barangay sa kanilang bayan. Tonton, kaya na namin ang pagbabalot ng mga ito. Ang mabuti pa umuwi ka na sa bahay at magpahinga. Ang bigat ng kasong hinahawakan mo ngayon tapos rest day mo, hindi ka man lang magpahinga. Ayos lang kuya. Ikaw din naman maghapon kang pagod sa pag-asikaso sa negosyo mo tapos tuwing hapon dito ka dumidiretso sa halip na magpahinga. Ayos lang. Sa tuwing nakikita ko mga bata na masaya, hawak ang regalong ipinamigay natin natatanggal ang pagod ko. Masaya rin ako sa ginagawa ko. Alam kong gusto mo rin ng tumulong dito pero hindi ba sa susunod na araw na ang hearing mo sa korte? Inaral mo na bang mabuti yung kaso? Oo naman kuya. May oras naman ako para dun O sige, ikaw ang bahala. Ay, siya nga pala. Makikisuyo na lang ng mga gift wrapper dun sa may tambakan ha. Tinulang na kasi yung nandito O sige kuya, saglit lang. Pumunta si Tonton sa tambakan na malapit sa kanilang kinaroroonan. Habang papalapit siya, naaninag niya ang isang binata. Nang sumilip siya, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Isang babaeng nakatayo sa labas. Ang babaeng nangungulit sa kuya niya noon. Ngunit kakaiba ang itsura nito ngayon. Nakasuot ito ng itim na blusa at maraming nakasabit na medalyon sa liig. Nanlilisik ang mga mata nito habang nakatitig sa gawin ng kanyang kuya. Sa sobrang pagkabigla, napatras siya ng bahagya. Sa sandaling yun dumating si Dominic. Oh, bakit ang tagal mo naman? Ito lang naman yung pinapakuha ko Kuya. Oh, bakit? Ano yun? Bakit takot na takot ka? Nakikita mo ba yung babae doon sa bintana? Babae sa bintana? Tumingin si Tonton sa bintana kung saan niya nakita ang babaeng nakaitim pero pagtingin niya doon ay wala na ito. Gumuhit ang pagtataka sa kanyang noo at inilibot ang mga mata sa paligid dahil umasa siyang makikita niyang muli ang babae. Wala naman babae sa bintana. Nawala na siya doon ano bang itsura ng babae? Nakasuot ng blusang itim. Tapos may mga nakasabit ng medalyon sa kanyang leeg. Baka guni-guni mo lang yon. Ikaw kasi ang hilig mong manood ng mga horror movies na yan Kaya kung ano-ano yung mga nakikita mo. Siguro nga kuya. Ang mabuti pa, bumalik na tayo doon para naman matapos na yung ginagawa natin. Sumang-ayon na lang si Tonton sa kanyang kuya. Bago ihakbang ang kanyang mga paa, ay tinapunan pa niya ng sulyapang bintana pero wala na talagang babae sa labas. Samantala, pagkatapos niyang magbalot ng regalo, ay nagsimula na ang programa. Maraming mga batang pumunta doon para makikain at makatanggap ng regalo. Isa sa napiling maging tagapagsalita ay si Dominic. Maluha-luha ang mata ni Tonton habang tinitingnan ng kanyang kapatid sa pag-akyat sa entablado. Hanggang sa magsalita na ito sa unahan. Magandang araw mga bata! Masaya ba tayo sa pagkain at mga regalo? Yan! Pinapakilala ko nga pala sa inyo ang aking sarili. Tawagin niyo na lang ako na Kuya Dominic. May mas nakababata akong kapatid na isang abogado. Siya si Kuya Tonton. Yung gwapong nakaputi na nasa gilid. Ayun siya Ngumiti naman si Tonton nang magsilingunan ang mga bata sa kanya. Si Kuya Dominic at Kuya Tonton ay hindi na iba sa inyo mga bata. Dahil kami ay ulila na rin sa aming mga magulang. Pero alam niyo ba na kahit na ganon, masaya pa rin kaming dalawa dahil palagi kaming nagtutulungan sa lahat ng bagay. Habang nagsasalita si Dominic sa entablado, nahuli ng tingin ni Tonton ng isang babaeng nakatayo sa unahan. Nakatuon ang paningin nito sa kanyang kuya. At may kakaibang kislap sa mga mata nito na tila ba nag-aapoy sa galit. Napatigil si Tonton sa pagmamasid at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba. Nang makita niyang nagsisimulang maglakad palayo ang babae,
Agad siyang tumayo at sinundan ito. Sa kanyang pagmamadali, naabutan niya ang babae sa labas ng bulwagan. Ikaw yung babaeng nangungulit nun kay kuya. Anong ginagawa mo dito? Pagbabayaran ng kuya mo ang kasalanan niya. Kasalanan? Anong ginawa kasalanan ni kuya? Napakalaki ng kasalanan ginawa sa akin ng kuya mo. Hindi ko yung mapapatawad. Teka, hindi kita maintindihan eh. Bakit ganyan kang magsalita tungkol sa kuya ko? Malalaman mo rin balang araw. Mararanasan mo rin ang pagdurusa dahil sa mga maling bagay na ginawa ng iyong kapatid. Ano bang pinagsasabi mo? Di wala nga kayong kaugnayan ni kuya eh. Isa ka lang sa mga taong humihingi ng tulong sa kanya. At kung kailangan mo ng pera, sabihin mo na lang. At hindi yung kung ano-anong masasamang banta yung sinasabi mo sa kanya. Higit pa sa pera ang kailangan ko sa kapatid mo. Mag-ingat ka sa pananalita mo, iho. At baka idamay kita sa sumpa. Pagkasabi noon ay umalis na ang babae. Naiwan si Tonton na naguguluhan sa mga sinabi niya. Parang may tumutusok sa kanyang dibdib. Ngunit ipinagkibit balikat na lang niya ang lahat at bumalik sa loob ng bulwagan. Nandun pa rin ang kanyang kuya sa entablado. Masaya itong nagkukwento sa mga bata. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang kapatid na masayang nakikipaglaro sa mga batang tagapakinig, hindi niya maiwasang makaramdam ng awa. Parang may mabigat na pakiramdam na bumabalot sa kanya at hindi niya maalis sa isip ang mga sinabi ng babae. Natatakot siya na baka may masamang mangyari sa kanyang kuya. Matapos ang programa ay nagpasya silang umuwi. Sumakay sila sa kotse ni Dominic at si Tonton ang nagmaneho. Habang nasa biyahe, hindi mapakali si Tonton. Tahimik lang siya at halos hindi siya makatingin sa daan. Ang mga sinabi ng babae ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Pakiramdam niya ay may masamang mangyayari at hindi niya alam kung paano ito maiiwasan. Tonton, ayos ka lang ba? Kanina ka pa wala sa sarili ah. Hoy Ton, kinakausap kita, naririnig mo ba ako? Ha? Oo, kuya, ano nga ulit yung sabi mo? Tinatanong kita kung ayos ka lang. Kanina ka pa kasi dyan mukhang balisa at nananahimik eh. May sakit ka ba? Ha? Wala kuya. Sigurado ka ba dyan? Tonton, magsabi ka nga sa akin. Alam kong hindi ka okay eh. Kasi kuya, ano nga yun? Bakit ba ayaw mo akong diretsuhin? Yung babae na palaging nangungulit sa'yo, nakita ko siya kanina. Ha? Talaga? Anong sabi niya sa'yo? Hindi ko siya ganong maintindihan eh. Pero base sa mga sinasabi niya, mukhang napakalaki ng galit niya. Kuya, tapatin mo nga ako. Wala ka ba talagang kaugnayan sa babaeng yon? Ha? Wala. Ano lang, palagi siyang nangingi sa akin ng pera tapos nagagalit siya kapag hindi ko binibigyan. Wala na akong ibang kaugnayan sa kanya. Sabi niya kasi sa akin, hindi lang daw pera ang habol niya sa'yo eh. Sus, palabas niya lang yon. Nagalit siya sa akin kasi hindi ko na siya binigyan nung nakaraan. Alam mo naman, malaki ang pagkakagastusan ko kasi magpapatayo ako ng branch ng coffee shop, di ba? Doon sa kabilang bayan. Kaya hindi na ako basta-basta makakapaglabas ng pera. Grabe naman kasi. Bakit sa lahat ng tao, ikaw ang paborito niyang hingan? Wala ba siyang asawa o mga kamag-anak? Hayaan mo na kasi, may mga ganun talagang tao. Kapag binigyan mo ng isang beses, palagi nang manghihingi sa'yo. Pero ikaw nang may sabi na hindi mo naman siya kakilala, hindi ba? Saan niya nakukuha yung lakas ng loob na palaging manghingi sa'yo? Ewan ko nga rin eh. Palagi na lang siyang lumalapit sa akin para manghingi. Matagal na panahon na rin yun. Habang patuloy na nagsasalita si Dominic, biglang nanigas si Tonto nang makita niya sa salamin ng sasakyan ang babaeng nakaitim na nakausap niya kanina. Nakatayo ito sa gilid ng kalsada, nakatingin sa direksyon ng kanyang kuya.
at tila nag-aapoy ang mga mata nito sa galit. Nanlamig ang mga kamay ni Tonton at parabang may kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan. Nahihirapan siyang magmaneho at nagsimula ng mga talang kanyang mga kamay. Hindi niya namalaya na papalapit na pala sila sa isang intersection at muntikan na niyang maibangga ang sasakyan nila nang hindi niya mapigilan ang pagliko. Sa sobrang pagkabigla, hindi niya napansin ang isang itim na pusa na tumawid sa daan at nasagasaan nila ito. Tingnan mo nga naman ang nangyari sa'yo, Tonton, no? Sisirain mo pa itong kotse ko eh. Pasensya na, kuya. Agad na lumabas ng sasakyan si Dominic upang tingnan ang nasagasaang pusa. Lumapit siya sa hayop at nakita niyang warak ang tiyan nito at nagkalat ang mga laman loob sa kalsada. Sumunod naman si Tonton sa kanyang kuya. Nang makita niya ang pusa, bahagyang napatras siya at napayuko. Tumahimik ang dalawang magkapatid habang pinagmamasdan ng sugatang hayop. Kawawa naman yung pusa. Di kasi nag-iingat sa pagmamaneho, Tonton eh. Ewan ko ba? Hindi ko maintindihan kung anong nangyayari sa'yo at nakakaganyan ka. Kuya, hindi ba malas daw ang itim na pusa, sabi ni Lola? Anong malas? Hindi totoo yan. Sabi-sabi lang yan ng mga matatanda na wala namang katotohanan. Ang mabuti ba? Tulungan mo na lang akong ilibing itong pusa para hindi na durugin pa ng ibang sasakyan. Ikaw kasi, di ka nag-iingat eh. Pasensya na, kuya. O sige, libing na natin yan. Hindi tumutol si Tonton sa kanyang kuya. Dali-dali siyang nagtungo sa kotse at kumuha ng isang malaking karton. Sabay nilang binalot ang katawan ng patay na pusa gamit ang karton at pagkatapos ay sabay nila itong iniangat. Ngunit bago pa man makatayo si Tonton, muntik na niyang mabitiwan ang kanyang hawak dahil sa isang nakakapanindig balahibong pangyayari. Muli niyang nakita ang babaeng nakaitim. Nanlilisik ang mga mata nito at biglang ngumiti ng nakakatakot na ngiti sa kanya. Sa sobrang gulat, napatras si Tonton at halos matumba. Uy! Tonton, ano ka ba? Ayusin mo yung pagkakarga. Ha? Oo, kuya. Pasensya ka na. Magsabi ka nga ng totoo. Ano ba nangyayari sa'yo at kanina kapag ganyan? Kasi kuya. Ano? Huwag mo akong bitinin. Wala, kuya. Diyos ko naman to. Pambira ka naman eh. Sige na, bilisan mo na nga dyan. At na makaalis na tayo dito sa gitna ng kalsada. Hindi na sumagot si Tonton sa kanyang kuya at nag-focus na lamang sa pagkarga ng patay na pusa. Tahimik silang naglakad. Naghahanap ng lugar na pwedeng paglibigan ito. Matapos itong mailibing, bumalik na sila sa sasakyan. Ilang minuto lang ang biyahe at nakarating na rin sila sa kanilang bahay. Agad na humiga si Tonton sa kanyang kama. Ang katawan niya ay nanghihina dahil sa pagod. Ilang sandali lang, nakatulog na siya. Ngunit hindi nagtagal, nagising siya sa malakas na pagsigaw ni Dominic. Nagmamadali siyang tumayo at pumunta sa kwarto ng kanyang kuya. Naabutan niya itong hinihingal at basang-basa ng pawis. Kuya, anong nangyayari sa'yo? Yung panaginip ko, Tonton. Anong panaginip mo, kuya? May babaeng pumapatay sa akin. Hindi ko makita ang mukha eh. Dahil para siyang nakasuot ang itim na blusa tapos pinalilibutan ako ng maraming ahas at alakdan sa aking buong katawan. Basta, nakakatakot ang panaginip ko. Dahil sa sinabi ni Dominic, ay naalala niya ang babaeng nakaitim na blusa na lagi niyang nakikita na siya rin babaeng nanggugulo sa kanyang kuya. Kuya, sigurado ka bang hindi mo nakaaway yung babaeng nakausap mo nung nakaraan? Ano ka ba, Tonton? Hindi ko siya kaaway. Nasabi ko naman sa iyo na isa lang siya sa mga taong humihingi ng tulong at nagagalit sa akin kapag hindi ko naibibigay yung gusto niya. Bakit mo naman nasabing kaaway ko yung babaeng yun? Kasi sabi mo, babaeng pumatay sa iyo sa panaginip. Hindi kaya masamang kahulugan yun? Hindi ba sabi nila, ang mga panaginip natin meron daw sinasabi tungkol sa atin?
Hindi naman siguro, Tonton. Masyado ka maraming nalalaman tungkol sa ganyang bagay eh. Abogado ka pa naman. Kasi kuya, may kakaiba akong nararamdaman sa babaeng yun. Hindi kaya kinukulam ka niya? Iniisip mong nakulam ako? Hindi mangyayari yun, saka hindi totoong kulam. Huwag ka nga mag-isip ng ganyan. Alam mo, mabuti pa, bumalik ka na lang sa kwarto at matulog. Kuya, nung mamatay si nanay, tinalikuran tayo ni tatay. Tanging ikaw na lang ang meron ako. Hindi ko kakayanin pa kung may mangyayaring masama sa'yo. Tol, huwag kang mag-alala. Walang mangyayaring masama sa akin, okay? Sige na, bumalik ka na sa kwarto mo. Walang nagawa si Tonton kundi ang sumang-ayon sa kanyang kuya at tahimik na bumalik sa kanyang silid. Nangihina siyang humiga sa kama habang ang isip ay puno ng pag-aalala. Habang nakatitig siya sa kisame, paulit-ulit na sumasagi sa kanyang isipan ang imahe ng babaeng nakasuot ng itim na blusa. Ilang beses na niyang nakita ang babaeng yon at tila ba nagkakaroon na ng kakaibang kahulugan ang bawat pagpapakita nito. Hanggang sa isang araw, napansin niya ang mga pagbabago sa kanyang kuya na sobra niyang ipinagtaka. Kuya, kanina ka pa tulala dyan. Para akong nagsasalita sa hangin eh. Hindi mo man lang ako pinapansin. Ha? Ay, pasensya na. Ano nga ulit yung sinabi mo, Tonton? Siyempre, nagkukwento ko. Hindi ba, kaya mo nga ako pinapunta dito para makapagkwentuhan tayo? Oo nga. Masyado kang naging abala sa kaso mo nitong nakaraan eh. Kaya halos hindi na kita makita. Ngayon lang talaga tayo may pagkakataon para makapagkwentuhan. Oo nga eh. Namimiss ko na nga sa bahay natin. Parang gusto ko na tuloy umuwi. Dahil sa hirap ng inaral naming kaso, parang naging bahay ko na tuloy yung opisina eh. Umuwi ka na nga. Namimiss ka na rin ng kwarto mo. Saka, mahirap din pala yung walang kasama sa bahay no? Kuya, nakakatulog ka ba ng maayos? Ha? Oo naman. Nakakatulog naman ako na maayos. Sus, ang laki kaya ng eye bags mo. Saka bakit parang namamayat ka yata? Napupuyat lang ng kaunti paminsan-minsan pero ayos lang ako. Ano naman pinagkakabalahan mo? Bakit ka naman napupuyat? Madalas kasi akong nakakapanaginip ng hindi maganda ngayon eh. Tapos nagigising na lang ako ng 10 oras ng gabi. Madalas ka rin bang makapanaginip ng nakakatakot? Oh, gano'n na nga. Siguro dahil na rin sa stress at pagod. Ang dami ko kasing pinagdaanan dahil sa magtatayo ng branch sa ibang lugar eh. Ganun lang naman ang posibleng dahilan kung bakit nagkakagunan ako kapag natutulog. Siguro nga dahil na rin sa stress at pagod. Pagpahinga ka rin kasi kuya kapag kinakailangan. Oo nga eh. Kailangan ko na nga siguro ng pahinga. Naguguluhan na si Tonton sa mga nangyayari sa kanyang kapatid. Hindi niya may paliwanag ang kakaibang pagbabago sa kilos at ugali ni Dominic. Lumalaki ang hinala niya na may kakaibang nangyayari sa kuya niya. Isang araw, nagpasama si Dominic sa ospital para ipa-check up ang kanyang puwitan. Ilang araw na siyang nakakaramdam na matinding pangangati, pagsakit ng tiyan at pagdurugo sa labas ng tumbong. Pakiramdam din niya ay tinutusok na matindi ang parting yun ng kanyang katawan at nang suriin nga ng doktor ang kondisyon ni Dominic, nakita nito ang isang bukol sa loob ng tumbong ng binata, kasing laki ng bunga ng ubas. Sinabi ng doktor na posibleng nagkaroon na ng colorectal cancer si Dominic. Ngunit hindi naman karaniwang mabilis ang paglaki ng bukol sa mga taong may ganitong uri ng sakit. Ang paglaki ng bukol sa tumbong ni Dominic ay biglaan at aktibo, kaya't kailangan pang pag-aralan ng doktor ang sakit ng binata. Kuya, napakaingat mo naman sa katawan. Paano yung nangyari sa iyo? Isa pa, wala naman lahing cancer ang pamilya natin ha. Hindi ko nga alam eh. Biglaan ko na lang naramdaman ng matinding pananakit ng tiyan tapos pagkalaoy, dinudugo na ako. Kumakain ka ba ng mga pagkain na mahirap tunawin?
O di naman kaya nagpipigil ka sa pagdumi? Hindi. Mga ordinaryong pagkain lang ang kinakain ko. Lalo na itong nakaraan. Umiiwas na rin kasi ako sa karne dahil sa pagtaas ng presyon ko. Tsaka isa pa, alam mo naman na ang pagdumi ang ayaw na ayaw kong pigilan, di ba? Kung ganun, saan mo yan nakuha? Hindi ko alam, Tonton. Sobrang biglaan ng pagkakaroon ko ng kanser. Wala akong ideya kung saan ko ito nakuha Naguguluhan si Tonton. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang nagkasakit si Dominic. Kahit ang doktor na nagche-check up sa kanya ay nagtataka rin. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang tumubo ang mga bukol sa iba't ibang bahagi ng katawan nito. Unang lumitaw ang mga ito sa kanyang tagiliran at kalaunan ay kumalat na rin ito sa dibdib. Nagkaroon na rin si Dominic ng lagnat at lalo nang lumala ang kanyang panghihina at pagkapagod. Dahil sa patuloy na paglala ng kalagayan nito, napilitan si Tonton na ipasok siya sa ospital. Ngunit kahit ang mga gamot na inirereseta ng doktor ay hindi na epektibo, nagsimula nang magduda si Tonton na baka may ibang dahilan ng pagkakasakit ng kanyang kapatid. Isang araw, naisipan niyang puntahan ang isang kilalang albularyo na nakatira sa kabilang bayan. Kahit na hindi siya naniniwala sa mga ganoong bagay, ang kakaibang kalagayan ni Dominic ay nagdulot sa kanya ng matinding pag-aalala. Sa kanyang desperasyon, wala na siyang ibang maaasahan kundi ang albularyo. Magandang araw po. Magandang araw din sa iyo, iho. Ano bang sadya mo? Kayo po si Mang Isyong, hindi po ba? Isang magaling na albularyong sinasabi nila. Hindi naman magaling. May alam lang, iho. Ako nga, bakit? Ano bang yung ipapagamot? Marunong din po ba kayong mag-alis ng kulam o barang? Sa palagay ko po may gumagawa ng ganun sa kapatid ko Paano mo naman nasisiguro, iho? Nagkaroon po kasi siya ng mga bukol. Ilang araw na po siyang nasa ospital pero wala man lang pagbabago sa kanyang kondisyon. Sa tingin ko po hindi na rin po tumatalab ang mga gamot na nirereseta sa kanya ng doktor. Kasama mo ba yung kapatid? Hindi po Ang totoo po kasi niyan, hindi niya alam na nagpunta ako dito. Ay nako, mahirap yan. Hindi ko masasabing kinulam o binarang ang kapatid mo hanggat hindi ko nakikita ang kanyang kondisyon. Saka alam mo, ang mga taong nasa ilalim ng itim na mahika ay may mga nakikita o nararanasang kakaiba. Tanging kami lang ng kuya mo ang magkakaintindihan tungkol sa bagay na yon kaya kailangan ko siyang talagang makausap. Ang natatandaan ko po madalas po siyang nakakapanaginip ng nakakatakot tuwing gabi. At yun po ang dahilan kung bakit hindi siya makatulog. Pagkatapos po noon, mga ilang araw po nagpatingin na siya sa doktor dahil sa nararamdaman niyang matinding pananakit ng tiyan. Pagdurugo ng pitan, tapos sabi nga po ng doktor, cancer na sa tumbong Pero nang sumunod na araw po, tinubuan na rin siya ng bukol-bukol sa iba't ibang parte ng katawan niya. Kaya hindi na po namin alam kung ano ba talagang sakit ng kuya Ang iyong kuya ba may nakaaway o nakasamaan ng loob bago magyari yan? Ayaw po kasing sabihin sa akin ni kuya Pero bago po yon, may nakita akong babae na kausap ni kuya tapos parang naging emosyonal ang babae nung umalis siya. Bukod pa rito, ilang beses ko ring nakita yung babaeng ito na parang minamatsagan kami ni kuya. Baka yung babaeng yun ay may galit sa iyong kuya. Makukumbinsi mo ba ang kapatid mo na pumunta rito para matingnan ko at para na rin malaman kung ano ba talaga ang nangyayari sa kanya? Hindi ko nga po alam Kasi hindi po naniniwala si kuya sa mga ganito Mang Isyong, baka po pwedeng kayo na lang ang pumunta kay kuya. Wala na po yung magagawa kung nandun na tayo. Nako, mahirap yan, iho. Baka kung gawin ko yung sinasabi mo na ako na lang ang pupunta sa kuya mo, pero kung ayaw magpagamot ng taong hindi naniniwala sa aking kakayahan, ay alam mo ba na buhay kong tinataya ko sa panggagamot sa mga taong may ganyang kalagayan? Kaya ayoko masayang ang oras at lakas sa taong walang paniniwala.
lalo na sa uri ng panggagamot na ginagawa ko. Dahil baka hindi rin tanggapin ng kanyang katawan ang bisa ng ritual. Po? Ganun po ba? Naaawa na po kasi ako sa kuya ko dahil sa mga nangyayari sa kanya. Kahit pa maawa ka, wala rin namang silbi yan kung hindi magpapagamot ng kuya mo sa ganito. Mabuti pa, subukan mo siyang kumbinsihin at ipaliwanag na posibleng kulam o barang yung nangyayari sa kanya. At kapag napapayag mo siya, saka ka bumalik sa akin at paghahandaan ko na ang ritual na gagawin ko para sa kapatid mo. Mang Isyong, wala po ba kayong gamot dyan na pwedeng gawing alternatibo para po kahit papaano maging maayos ang kanya kalagayan? Yung pong pwede niyang inumin kahit pansamantala lang ang talab. Babayaran ko po kayo kahit na magkano. Nako iho, walang ganon. Ang kapatid mo ay kailangan dumaan sa isang ritual. Saka kung meron man akong gamot dito, hindi rin tatalab sa kanya kung hindi siya naniniwala sa mga ganitong bagay. Kailangan makumbinsin mo muna ang iyong kapatid. Sige po, Mang Isyong. Kukumbinsin ko po si kuya. Babalik na lang po ako dito kapag napapayag ko na siya. Sige po, maraming salamat po . Walang anuman iho. Sige na, lumakad ka na at baka abutan ka pa ng dilim. Sige Manong Isyong. Aalis na po ako. Pagkatapos magpaalam, naglakad na si Tonton patungo sa kanyang sasakyan. Malakas ang loob niyang babalik sa ospital upang kumbinsihin si Dominic. Habang nagmamaneho, bigla niyang nakita ang babaeng nakaitim na blusa sa may gilid ng daan. Kaya naman agad niyang inapakan ng preno at itinigil ang sasakyan. Mabilis siyang bumaba at nagmamadaling lumapit sa babae. Ngunit tila ba naglaho ito sa hangin dahil biglang nawala. Sinubukan pang habulin ni Tonton ang babae ngunit masyadong malayo na ito. Napailing na lamang siya at bumalik sa kanyang sasakyan. Tamang hinala ko. Siya ang may kagagawa ng mga nangyayari kay kuya. Kaya lagi ko siyang nakikita dahil minamanmanan niya kami magkapatid . Bakit kaya niya ito ginagawa? Ano bang kasalanan ni kuya sa kanya? Bagamat nagnanais pa siyang makausap ang babae, naisip ni Tonton na hindi niya na ito mahahanap pa. Sa halip, nagpasya na siyang bumalik sa ospital kung saan nakakonfine ang kanyang kuya. Buo na ang desisyon niya na kumbinsihin si Dominic na magpagamot sa albularyo. Sa palagay niya, hindi na magagamot ng mga doktor ang karamdaman ng kanyang kuya. Nang makarating siya sa ospital, nakita niyang gising pa si Dominic at katatapos lang pala nitong kumain. Napatingin siya at lumapit sa kama ng kanyang kapatid. Kuya, kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Eto, masakit pa rin ang mga bukol sa katawan ko. Parang hindi na tumatalab yung mga gamot na binibigay sa akin ng doktor . Ilang tableta nang nainom ko ngayong araw. At kanina lang tinurukan ako ng nurse ng gamot na pampabalik ng lakas. Pero wala man lang umepekto . Malala na siguro itong sakit ko kaya hindi na magamot. Kuya, ano kaya kung magpagamot na sa albularyo? Ha? Gusto mo kong ipagamot sa albularyo? May hinala kasi ako kuya na may gumagamit sa'yo ng itim na mahika . Tanda mo ba yung babaeng nakausap ko noon? Yung nangungulit sa akin na babae noon? Oo naman, natatandaan ko pa siya pero hindi naman siguro ako gagawa ng masama ng babaeng yun kasi hindi pa nga siya nakikinabang sa akin ng todo-todo . Sigurado ka ba kuya? Kung wala siyang masamang ginawa sa'yo, bakit madalas ko siyang nakikita na nagmamanman sa atin? Pwede ba? Huwag kang maniwala sa mga ganyang bagay. Saka, huwag kang maniwala sa mga albularyo. Tanda mo ba nung dinala natin si nanay sa ganyang klaseng manggagamot? Sa halip na gumaling si nanay mas lalo lang lumala yung kanyang sakit. Tapos, napakalaki pa ng perang ibinayad natin sa taong yun. Kaya wala na akong tiwala sa mga ganyan . Nanloloko lang sila ng tao . Kuya, hindi kinulam si nanay at malala ng karamdaman niya.
Kaya hindi na kinayang gamutin ng albularyo ang sakit niya. Pero sa kaso mo, nakakasiguro kung kinulam mo binarang ka. Paano ka naman nakakasiguro? May katotohanan ba yung bagay na yan? Kuya, isipin mong mabuti ah. Bakit hindi na tumatalab sa iyo yung mga gamot na inirereseta ng doktor? Saka bakit hindi nila malaman kung ano talaga yung sakit mo? Hindi ba posibleng pruweba ang mga yon na kinulam ka nga talaga? Hayaan mo. Magpapalipas pa ako ng ilang araw sa ospital na ito dahil nagpalaboratory ulit ako kanina. At umaasa ako na malalaman na nila ang sakit ko sa pagkakataong ito. Kapag hindi pa rin nila nakuha, lilipat na tayo sa ibang ospital. Ganun lang yung kasimple. Kaysa naman ibintang mo sa mga bagay na hindi naman totoo nangyayari sa akin. Sa tingin mo ba, makakatulong yon? Tandaan mo ha, sa kamay ng mga albularyo namatay si Inay. Lumala ang sakit niya dahil sa kanila natin siya ipinagkatiwala sa halip na dalhin natin siya sa ospital. Kung hindi natin yung ginawa noon, buhay pa sana ang ina natin eh. Kaya isipin mo yung mabuti, Tonton. Kuya, paano kung sa pagkakataong ito albularyo pala makakapagpagaling sa'yo? Nababaliw ka na ba, Tonton? Paulit-ulit na lang ako sa pagpapaliwanag sa'yo pero parang hindi ka nakakaintindi. Huwag ka na mag-aksaya ng oras sa mga ganyang bagay. Kasi kuya, gusto kong gumaling ka eh. Nahihirapan na rin ako sa tuwing nahihirapan ka. At ayoko mamatay ka sa ganitong paraan. Kaya kahit taliwas sa akin ang maniwala sa mga albularyo dahil sa nangyari kay nanay, paniniwalahin ko na lang ang sarili ko. Handa akong subukan ng iba't ibang bagay para sa iyo, kuya. Kahit na maubos ang lahat ng pera na meron ako o kahit na ibuwis ang sarili kong buhay. Ikaw ang nakasama ko simula pagkabata eh. At ikaw rin ang dahilan kung bakit nakamit ko ang pangarap ko sa buhay. Kaya kuya, hindi ko kayang pabayaan ka. Sana naman tulungan mo rin ang iyong sarili oh. Kung hindi gumana dito sa ospital, bakit hindi mo subukan ng albularyo? Di ba? Bakit ba ayaw mo makinig sa bunso mong kapatid? Pasensya ka na. Kung sa tingin mo hindi kita pinakikinggan. Katawan ko lang ang mahina at may sakit, pero hindi ang utak ko. Nakakapag-isip pa rin ako na maayos. At alam ko pa rin kung ano ang tama. Tol, ipaubaya mo na sa akin ang pagdidesisyon sa mga ganitong bagay. Naniniwala akong gagaling ako sa tulong ng mga doktor at ng panalangin. Ganon ka rin sana. Kailangan mo rin maniwala kagaya ng paniniwala ko. Makakabangon din ako at babalik ako muli sa normal. Kailangan lang nating maghintay. Tonton, may awa ang Diyos. Sige kuya, kung yan ang desisyon mo, hindi kita kukulitin. Kapakanan mo lang naman ang iniisip ko eh. Maraming salamat tol sa pag-aalala mo sa akin. Pero wag mo rin pabayaan ang sarili mo ha. Baka hindi ka na nakakapag-focus sa mga hinahawakan mong kaso dahil lagi mo akong binabantayan dito. Hindi naman kuya, di ko pa rin naman napapabayaan ang sarili ko kahit na binabantayan kita dito. Mabuti naman. Ang laki na talaga ng kapatid ko na kinakarga-karga ko pa dati kapag wala si nanay at nagtitinda sa bayan. Napalaki ka namin ni nanay ng maayos at may magandang ugali. Palaging proud sa iyo ang kuya mo, Ton. Tandaan mo yan. Ikaw talaga, kuya. Nagdrama ka na naman. Saan pa ba ako magmamana di sa iyo, di ba? Nagtataka ka pa dyan. Tumawa ng malakas si Dominic sa sinabi ni Tonton. Nahawa rin si Tonton sa tawa ng kanyang kapatid kaya nabalot ng tawanan ng silid. Sa pagkakataong yon, nakita ni Tonton ang pagiging positibo ng kanyang kuya sa kabila ng kanyang karamdaman. Naibsan ang kanyang pag-aalala at lumakas ang kanyang loob. Lumipas ang mga araw, ngunit walang pagbabago sa kondisyon ni Dominic. Sa halip, lalo pa itong lumala. Ang mga bukol sa loob ng kanyang katawan ay nagsimulang lumabas sa kanyang balat. Nagsimula na rin magkaroon ng mga sugat na nagnanana ang kanyang katawan. Kahit hindi pa rin matukoy ng mga doktor ang sakit ni Dominic, nakiusap pa rin si Tonton na manatili sa ospital ang kanyang kapatid.
nagbabakasakali pa rin sila na matutuklasan ng sakit ni Dominic. Halos maubos na ang perang inipon ni Dominic dahil sa laki ng mga bayarin sa ospital. Nagpasya si Tonto na pumunta sa coffee shop upang usisain ang negosyo at tumingi ng kaunting pera mula sa puhunan nito para may pandagdag sa pambayad sa ospital. Ginagamit niya ang kanyang sariling pera, ngunit hindi ito sapat dahil sa sobrang mahal na mga gamot. Nang makarating siya sa coffee shop, nalumo siya dahil unti-unti na itong nalulugi. Bumalik si Tonton sa ospital na laglag ang balikat dahil sa mga nangyayari. Agad na napansin ni Dominic ang kanyang kalungkutan. O tol, bakit parang malungkot ka? Hindi ka ba nakahingi ng pera mula sa coffee shop? Hindi kuya eh. Huwag ka sana mabibigla pero unti-unti nang nalulugi ang negosyo mo eh. Ha? Di pa siya napapamahalaan ng maayos? Nandun naman palagi yung manager ko ah. Ang totoo niyan kuya, ilang beses nang nanakawan ng yung coffee shop. Palagi nila itong nadadatnan sa umaga tuwing magbubukas sila na nakabukas ang pinaglalagyan ng pera eh. Naala nila eh, pinapasok ito na magnanakaw. Eh anong ginawa nila? Nahuli ba yung magnanakaw? Hindi nga kuya eh. Hindi kasi nila naabutan yung magnanakaw siyempre. Kaya hindi nila alam kung sino ang kanilang huhulihin. Hindi ba nila nakita doon? Yun nga ang problema kuya. Parang tinatakpan yata ang CCTV kasi wala silang makitang kahit anong video tungkol sa magnanakaw eh. Eh nako, grabe naman. Parang planado ang pagnanakaw sa coffee shop ah. At hindi lang yun kuya. Bukod pa ron, unti-unti na rin nauubos ang customer dahil wala nang gaanong bumibili. Hindi na raw kasi ganun kasarap ang mga kape. Oh, bakit naman? Binigyan ko naman sila ng tamang panuto at masarap na timpla ng kape ah. Iyon nga, hindi ko alam kuya. Mahinala na rin ako kung sinong gumagawa sa iyo niyan eh. Pagkasabi noon na hindi na nakasagot si Dominic dahil bigla itong namilipit sa sobrang sakit ng tiyan. Kuya, anong nangyari sa iyo? Sobrang sakit ng tiyan ko, Tonton. Tumawag ka ng doktor, bilis! Oo kuya, diyan ka lang, tatawag ako ng doktor. Natataranta si Tonton at agad na tinawag ang doktor. Nang bumalik siya sa silid ng kanyang kuya kasama ang doktor, pareho silang nagulat nang makita si Dominic na sumusuka ng berdeng likido na may kasamang mga insekto. Naging mas komplikadong sitwasyon ni Dominic dahil sa pangyayaring ito. Lalo nang hindi may paliwanag ng doktor kung ano ang nangyayari sa binata. Dahil dito, nakiusap ang pamunuan ng ospital na ilipat na lamang si Dominic sa ibang ospital na may espesyalista sa hindi maipaliwanag na karamdaman. Hindi na rin alam ng mga doktor kung paano gagamutin si Dominic dahil sa mga kakaibang sintomas na hindi nila matukoy. Wala nang nagawa ang magkapatid kundi ang bumalik na lang sa bahay. Sa kagustuhan ni Tonton na gumaling ang kanyang kuya, muli niyang pinuntahan si Mang Isyong. Sinabi niya sa matandang albularyo ang kondisyon ng kanyang kapatid. Pinaalis na sa ospital ang iyong kapatid? Ganun na nga po. Hindi na raw po kasi nila kayang gamutin si kuya eh. At hindi rin nila matukoy kung ano pa yung talagang sakit nito. Kaya ka ba naparito para ipagamot na sa akin? Opo, Mang Isyong. Wala na po kasi talaga akong ibang maisip na solusyon eh, kundi ang lumapit sa inyo. Hindi ko na po dadalhin si kuya sa ibang ospital dahil sigurado kong hindi rin nila matutukoy ang sakit ni kuya eh. Nung isang araw kasi, sumukas siya ng likido at may mga kasamang insekto. Wala naman pong ordinaryong karamdaman na may ganong sintomas maliban na lang kung ginagamitan siya ng itim na mahika, hindi po ba? Mukhang nabara nga ang kapatid mo, iho. Napakatindi ng sumpa sa kanya kaya pinahihirapan ang katawan niya. Kailangan mailabas ang itim na elemento sa loob ng kanyang katawan. Pero sandali lang. Kumbinsido na ba ang iyong kapatid na magpagamot sa akin? Hindi pa pero sa ganitong sitwasyon pareho na kaming desperado. Alam kong gusto pa ni kuyang mabuhay ng mahaba kaya hindi na pwede yung kanyang pagmamatigas. Sigurado ako na kapag pumunta kayo sa aming bahay, wala na tayong ibang magagawa kundi mapapahayag si kuya eh. Iho, tiyakin mo lang ha. Ayoko mag-aksaya ng oras sa wala.
kapag pumunta ako sa bahay ninyo, dapat siguradong magpapagamot ang iyong kapatid. Kung gusto niyang gumaling, kailangan niyang maniwala sa kakayahan ng albularyo. Pumapayag na po kayo, Mang Isyong, na gamutin si Kuya? Ano pa bang magagawa ko? Nasa bingit na ng kamatayan ng kapatid mo. Hindi kakayanin ng aking konsensya na may isang taong malagutan ng hininga dahil sa aking pagmamatigas. Naku, maraming salamat po, Mang Isyong. Sigurado po ako na mapapagaling niyo po siya. Nakahinga ng maluwag si Tonton nang mapapayag niya si Mang Isyong. Parang nabunutan siya ng tinik sa dibdib. Nang araw na rin na yon ay isinama niya ang matandang albularyo sa kanilang bahay. Nang makarating sila, naabutan nila si Dominic sa kanyang kwarto. Napakasama na ng itsura ng kanyang kapatid. Butot balat na ito. Maraming bukol na nagnanana sa katawan. At hinang-hinana. Nagulat si Dominic nang makita si Tonton na may kasamang matanda. Kuya, si Mang Isyong nga pala. Siya ang manggagamot sa iyo ngayon. Hindi ba sinabi ko na, Kuya? Si Mang Isyong na lang ang natitira natin pag-asa para gumaling ka. Maniwala ka sa kanya. Magaling siyang albularyo. Maalis niya ang iyong karamdaman. Iho, kung wala kang paniniwala sa mga tulad namin na manggagamot, ay hindi kita pipilitin. Pero wala namang mawawala kung susubukan mo. Gawin mo ito para sa kapatid mo dahil siya ang nagpapakahirap na humanap ng paraan para gumaling ka. Kuya, umayag ka nang gawin to sa'yo. Tama si Manong eh. Wala namang mawawala kung susubukan natin, di ba? Malay mo, tumalab sa'yo. Kaya sige na, Kuya. Magpagamot ka na. Nakakaya rin kay Manong dahil nabala ko pa siya. Mukhang desperado na rin naman ako na gagaling pa ako sa karamdaman na ito eh. Kaya sige, magpapagamot na ako. At sana tumalab sa akin ng ritual. Kasi tama ka, Ton. Ano nga bang klaseng sakit yung sumusuka ako ng insekto? Kaya kakaiba talaga ito. Nakahinga ng maluwag si Tonton dahil sa sinabi ng kanyang kuya. Tila ba nawala ang kung anong tinik na nakatusok sa dibdib niya na mga oras na yon dahil sa pagpayag nito. Lumapit naman si Mang Isyong kay Dominic at pinulsuhan ng binata. Sabi ng iyong kapatid madalas ka raw nakakapanaginip ng masama bago ito mangyari sa iyo. Maaari mo bang ikwento kung ano ang nakita mo sa iyong panaginip? Opo, ang nakita ko isang babae na nakasuot ng itim na blusa. Tapos, madalas din po akong nakakita ng mga ahas at alakdan na nasa panaginip ko. Pumapalibot po sila sa katawan ko Tapos, sinisip-sip nila yung dugo ko. Anong oras ka na nanaginip ng masama, iho? Hindi ko lang alam ang eksaktong oras pero tingin ko maghating gabi na. Di kaya 3:00 sa madaling araw. Nagigising na lang po ako mula sa nakakatakot na panaginip na takot ako at panay ang kabog ng dibdib ko. Sa oras na yan, malakas ang kapangyarihan ng itim na mahika. Kaya sa ganyang oras sila nagsasagawa ng ritual. Oh, ganun po ba? Sinabi rin ng kapatid mo na bago katubuan ng mga bukol sa katawan, naramdaman mo na parang tinutusok ang parting tinubuan ng bukol, tama ba? Ganun na nga po. Sa totoo lang po lahat ng parte ng katawan ko na tinubuan ng bukol, nakakaramdam ako na parang tinutusok bago tubuan ng nagnanaan ng bukol Bukod pa ron, wala ka namang ibang nararamdaman sa katawan mo? Nakakaranas po ako ng depresyon. Nawalan ng gana sa lahat ng bagay saka madalas na sumasakit ang ulo ko. Sa gabi rin madalas ako nakakarinig ng mga boses na hindi ko alam kung saan ang gagaling Ang isa sa pinahihina ng itim na mahika ay ang iyong utak at isipan. Para mabilis kang tablan kaya ka nakakaranas ng depresyon at pananakit ng ulo. Bukod pa rito, nakakaramdam ka ba na parang may ibang bagay na pumapasok sa katawan mo? Opo, lalo na po yung nakaraan. Sumuka po ako ng itim na likido at may kasamang mga insekto. Tiningnan ni Mang Isyong ang hiniliit na daliri ni Dominic at napailing ang matanda nang mapansin niyang hindi ito pantay. Kumpirmado, ang kapatid mo ay binarang.
Napakadelikado nito kung hindi magagamot. Matindi na ang kapangyarihan ng itim na mahika sa loob ng kanyang katawan. At kung hindi natin ito maaalis kaagad, maaari niya itong ikamatay. O sige na, sisimulan ko ng ritual. Sinindihan ni Mang Isyong ang mga kandila. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang maliit na kahon at binuksan ito. May laman itong maliit na krus at isang pulpito ng posporo. Lumapit siya kay Dominic at tinawakan ng ulo nito. Tahimik siyang nagdasal ng mga salitang Latin. Sunod naman niyang kinuha ang pulpito ng posporo at inipit sa gitna ng hinlalaking daliri sa kamay ng binata. Napaaray si Dominic dahil sa sobrang sakit. Biglang nagbago ang boses nito. Naging babae ang boses nito na labis namang ikinagulat ni Tonton. Bumasag sa katahimikan ng malakas na sigaw ni Dominic. Nandidisik ang mga mata nito at nakatuon ng bagang. Katawan na ito! Papatayin ko ito! Sabi mo sa akin, anong pangalan mo? Hindi ko pwedeng sabihin ang aking pangalan dahil mamamatay ako! Sige, pagbibigyan kita. Pero bakit mo binabarang ang taong ito? Dahil galit ako sa kanya at gusto ko siyang mamatay. Ano bang ginawa sa iyo ng taong ito at gusto mo siyang patayin? Nagkagustuhan kami pero binuntis niya ako at hindi man lang pinanagutan. Nung nagkasakit ang anak namin, nakiusap ako sa kanya na baka pwede niyang dalawin ang anak namin dahil gusto siyang makita ng bata. Sa halip, binigyan niya ako ng pera at tumangging puntahan ng anak ko. Kinabukasan, namatay na si Utoy dahil sa sakit niya. Nalagutan siya ng hininga sa sama ng loob dahil nakay sa isang hiling niya ay hindi napagbigyan. Namatay ang anak ko ng masama ang loob sa lalaking ito. Kaya dapat rin siyang mamatay. Kuya, nagawa mo yun? Bakit hindi ko alam? Bakit hindi niya man lang sinabi sa akin? Matindi ang paglulumo ni Tonton dahil sa mga nalaman. Hindi niya akalain na nagawa yun ng kanyang kapatid samantalang galit ito sa kanilang ama dahil sa pag-abandona sa kanila. Samantala, ipinagpatuloy naman ni Mang Isyong ang ritual. Naiintindihan ko matindi ang galit mo sa taong ito dahil sa ginawa niya sa iyo. Pero alam mo ba na pwede mo rin itong ikamatay? Hindi tama ang ginawa mong pagganti. Ang bagay na ito ay hindi kailangang idaan sa itim na mahika dahil pwede nyo naman itong pag-usapan. Tutulungan naming maunawaan ng taong ito ang mga nagawa niyang pagkakamali pero pakiusap. Itigil mo na ang pambabarang. Kapag hindi mo yan tinigil ako ang iyong makakalaban. Gagawin ko ang lahat para patayin ka sa sarili mong orasyon. Pagkasabi noon ay humangin ng malakas at namatay ang apoy ng mga kandilang sinindihan ni Mang Isyong. Mas lalong diniinan ng matanda ang hawak na hinlalaki ni Dominic na dahilan para masaktan ito lalo. Sa pagkakataong yon ay nagsimula ng magdasal ng salitang Latin ng matanda. Habang tumatagal ang dasal ay lalo namang lumalakas ang sigaw at haluyhoy ng mambabarang sa katawan ni Dominic. Mga ilang sandali pa ay bigla itong nagkalwagan na animoy pinapagpag ang katawan ng binata. Makalipas ang ilang minuto ay natahimik na din ito at humina na ang ihip ng hangin. Tagaktak ang pawis ni Dominic at naging labis ang panghihina. Pawis na pawis naman ang matandang albularyo dahil sa paglaban sa mambabarang. Wala na mambabarang. Tinanggal na rin niya ang itim na mahika sa katawan ng iyong kapatid. Ligtas na siya. Napalood si Tonton dahil sa sinabi ni Mang Isyong. Napausal siya ng pasasalamat at pagkuway niyakap ang nanghihinang kapatid. Sa pagkakataong yon ay nahimasmasan na rin si Dominic. Anong nangyari sa akin? Kuya, ligtas ka na. Gagaling na ang iyong sakit. Sabi ko naman sa iyo sa ganitong paraan ka gagaling. Hindi makapaniwala si Dominic sa sinabi ng kapatid. Wala pa rin siya sa sarili ng mga oras na yon at wala siyang ideya kung ano ang nangyari. Mga ilang saglit pa ay may inabot na basong may lamang tubig si Mang Isyong kay Tonton. Ipainom mo ito sa iyong kapatid. Ito ang tubig na ginawan ko ng orasyon. Malilinis nito ang kanyang kaluluwa mula sa itim na mahika.
Agad namang iniabot ni Tonton ng tubig kay Dominic at saka ipinainom. Naubos naman ito kaagad ng binata dahil sa sobrang uhaw. Bukas, adyain mo siya sa akin para masiguro natin na hindi na siya babalikan ng mambabarang. May ritual din akong gagawin sa kanya para tuluyan ng matanggal ang lahat ng itim na mahikang pumasok sa kanyang katawan. Opo, Mang Isyong. Gagawin po namin yan. Pinagpahinga muna nila si Mang Isyong bago umuwi at pagkatapos ng 1 oras ay umalis na rin ito. Binigyan nila ito ng malaking halaga at pinabaunan ng maraming grocery bilang kabayaran sa panggagamot. Nang araw na yon ay nagkaroon na ng malaking pagbabago sa katawan ni Dominic. Unti-unti na naghilom ang nagnananang nitong sugat at bumalik na rin ang mga nawalang lakas sa katawan. Kinabukasan ay pumunta sila kay Mang Isyong at ang makumpletong ritual ay naging tuluyan na ang paggaling ni Dominic. Nang bumalik na sa dating sigla si Dominic, sakalang binanggit ni Tonton ng tungkol sa babaeng bumarang sa kanya habang nagpapahinga sila sa coffee shop. Kuya, alam kong nakaraan na ito pero gusto ko lang itanong, bakit mo nagawa yun sa babaeng nang barang sa'yo? Bakit hindi mo pinanagutan ang anak ninyo? At bakit hindi ka man lang nagpakita sa anak mo bago siya namatay? Ginawa ko yung para sa iyo, Tonton. Hindi ko pinanagutan ng bata dahil ayaw kitang mapabayaan. Hindi ko inaasahan ang nangyari. Hindi ko ginustong may mabuo. At wala yun sa plano kaya tinalikuran ko na lang siya sa halip na akuin yun. Pero kuya, malaki na ako at kaya ko ng sarili ko. Pero yung bata, nangangailangan siya ng isang ama. Alam mo ba, nung araw na nalaman ko na ganun ang ginawa mo sa sarili mong anak, na pamangkin ko, nanlita ko sa iyo bigla eh. Kasi buong buhay ko, tinitingala kita. Napakataas ng tingin ko sa iyo, kuya. Para sa akin, ikaw ang pinakamabuting tao sa buong mundo. Pero, nagkamali ako. Mas masama ka pa pala kaysa sa inaasahan ko. Bakit ba ibinabalik mo ang dapat nakaraan na lang, Tonton? Nagsisisi na ako sa mga ginawa ko. Nakita mo naman kung anong nangyari sa akin, di ba? Tinanggap ko lahat yon. Nung una pa lang, alam kong nababarang ako. Pero hindi ko pinagagamot dahil alam kong yun ang karma sa mga kasalanang ginawa ko. Bakit ba kasi kailangan pang umabot sa ganito na nabarang ka bago mo maisip ang mga mali na ginawa mo? Simple lang naman ang kailangan ng anak mo eh. Ang magkaroon ng isang ama. Ang makaramdam ng atensyon at pagmamahal mula sa isang ama. Bakit hindi mo yung binigay? Kuya, ha? Akala ko ba galit ka sa mga magulang na inaabandona ang kanilang anak? Galit na galit ka kay tatay dahil sa ginawa niya, hindi ba? Yun ang dahilan kung bakit na sumali sa foundation. Para iparamdam ang pagmamahal na hindi naibigay sa kanila ng kanilang magulang. Pero bakit? Bakit hindi mo yun naiparamdam sa sarili mong anak? Ano bang gusto mong gawin ko, Tonton? Wala na yung anak ko eh. Patay na. Ginantihan na ako ng nanay. Halos mamatay ako dahil sa ginawa niya sa akin. Hindi pa ba sapat yun? Oo, kuya. Hindi pa yun sapat. Ang gusto kong gawin mo, pumunta ka sa nanay ng anak mo at tumingi ng tawad. Itanong mo rin kung saan nakalibing yung pamangkin ko. At kahit dun man lang, humingi ka ng tawad sa kanya. Yun na lang ang magagawa mo, kuya. Hindi ko gagawin yan. Pagkatapos akong ipabarang ng nanay niya, tapos pupuntahan ko siya. Kuya, hindi ka ba natatakot? Paano kung balikan ka niya dahil matindi pa pala ang galit niya sa'yo? Ano bang mahirap sa paghingi ng tawad? Basta. Hindi ko gagawin yon. Sige na, maiwan na muna kita. May ayusin pa ako eh. Kung wala ka ng ibang sasabihin, mabuti pa umalis ka na lang. Tumayo naman mula sa kinauupuan si Dominic at naiwan si Tonton. Nahagip ng paningin ni Tonton ang babae sa kabilang mesa.
Nung una ay hindi pa niya ito nakilala hanggang sa maalala niya na ito ang babaeng bumarang sa kanyang kuya. Ito yung babaeng bumarang kay kuya. Ano yung ginagawa niya rito? Maya-maya ay biglang tumayo ang babae mula sa kinauupuan. Hinabol naman ito ni Tonton pero hindi na niya naabutan. Mula sa araw na yon, bumalik ang sakit ni Dominic. Ang mga bukol sa kanyang katawan ay parang muling nagising at ang kanyang panghihina ay mas lalong tumindi. Nagmadali si Tonton na dalhin siya kay Mang Isyong ngunit ang matanda ay tila nangihina na rin. Hindi na niya kayang labanan ng bigat ng itim na mahika. Hindi na nagamot ang barang ni Dominic. Ang kanyang kalagayan ay lumala ng lumala hanggang sa tuluyan na siyang pumanaw. Nang buksan ang kanyang kabaon, nakita nila ang mga uod at iba't ibang insekto na nagkukumpulang parang itim na ulap. Ang pangyayari ay nag-iwan ng malalim na sugat sa puso ni Tonton. Ngunit sa gitna ng kanyang kalungkutan, nagpasya siyang magpatuloy sa kanyang buhay. Ipinagpatuloy niya ang pagtulong sa mga naabandonang bata. At ipinangako niya sa kanyang sarili na ang nangyari sa kanyang kuya ay magiging isang aral na kanyang dadalhin habang nabubuhay. Wakas!